gusto natin idiin na ang mga karapatan pantao ay mas pa doon sa nakararaming inosente. So, yung karapatan na yan ay nandyan hindi para pangalagaan yung may kasalanan, kundi para protektahan yung mas inosente. Kasi pwede magkamali, pwedeng umabuso. Ang due process, ang ibig lang naman sabihin yan ay bago ka maghusga o humatol o magparusa, ay dapat bigyan mo ng pagkakataon yung suspect o yung hahatulan ng karapatan niya na magpaliwanag. Pwede bang pumasok ng basa-basa? Hindi. Siyempre, trespassing yun. No? Kung merong papasok sa bahay natin, ay may mandamiento ng pananaliksik o search warrant. Karapatan mong ipagpalagay na ikaw ay inosente o yung presumption of innocence. So, hindi pa pwedeng porke sinabi ng kapitbahay o chismis sa barangay, ay agad-agad nang hindi mo bine-verify ay huhusgahan mo na kaagad na may sala. May karapatang ka rin manahimik, hindi yung karapatang patahimikin. Magkaiba yun, ano? Sa abogadong sariling pili. Kasi minsan dyan, pwedeng shortcut. Magdadala ng abogado, kakilala naman pala ng mga kapulisan. Hindi pwedeng sabi-sabi lamang. Kailangan ebidensya. So, meron tinatawag na impartial tribunal o korte. Iba yung narinig natin, minsan nakakatawa. Sa presinto ka na magpaliwanag. Ngayon hindi eh. Hindi ka sa presinto magpapaliwanag eh. Hindi ka aabot sa presinto. Di ba? Makikita mo sa tambakan, makita mo sa jeep. Di ba? Nakita mo doon sa terminal ng train. Kung saan-saan. Ibig ba sabihin, pag sinabi lang, ayoko sumama. Resisting arrest ba yun? O di kaya, tumakbo. Resisting arrest na ba yun? Okay, ay tumago. Hindi. Hindi sapat yan mga yan para sabihin na resisting arrest sa legal na pakahulugan. Kailangan ay meron sapat at tunay na dahilan na talagang wala ka ng choice kung hindi barilin. Sa katunayan nga, pwedeng pa rin barilin, pero pwede mong barilin sa paa, sa balikat. Yung hindi fatal. Saan ba binabaril? Dito. Dito. Hit them hard, really. Lalo na yung big drug lords, cuddlers, protectors sa nakatataas na ng level ng pamahalaan kasi doble yan dahil sila ang merong tungkulin na pangalagaan ng batas, sila ang lalo ng big drug lords. Hit them hard. Pero yung mga maliliit, petty, street user, pangalagaan niya, nirehabilitate, bigyan ng pagkakataon na magreforma. Iba pa yan doon sa hindi pantay ang trato. Yung mga alta syudad na lumulunok ng parang candy, na parang M&M na mga ecstasy na mamahalin, 1,000 isa, wala lang. Hindi naman nila kinakatok sa Dasmariñas o Sanlo, di ba? Pero sa Payatas o sa Vitas, susugurin, di ba? Pag lumaki yan, no? 300 na yata ngayon. Hindi sang-ayon at magdi-discredit pa nga doon sa kampanya. Imbis na makatulong. Bakit? Magkamali lamang. Mapatunayan, sin duda, na walang kasalanan, marangal na tao sa lipunan, at talagang napatunayan na inosente. Lahat yan, maglalaho lahat yan. Kasi, ibig sabihin, kung itong isa nagkamali o may abuso, paano pa kaya yung iba? Para puksain yan, siyempre may strategic, may stratehiko, no? Siyempre, sagutin yung kahirapan, bigyan ng libangan, ng karampatang trabaho, ayusin yung legal system o justice system. Pero sa kagyat, kung talagang gusto nang ituloy itong kampanya na to, kailangan idaan ang tamang layunin sa tamang dahilan, sa tamang paraan.